Sa paakyat na kalsada ng Tagaytay, tila humihinga ang hamog sa bawat pag-ikot ng gulong. Tahimik, malamig, wala ni isang tao, tanging tunog lang ng hangin at makina ng kotse ang maririnig. Sa loob ng sasakyan, tahimik si Ramon. Isang dating guro na ngayoy desperado sa bagong simula. Kasama niya ang kanyang asawa, si Lisa, at ang anak nilang si Enzo. Isang tahimik at matalinong batang may kakaibang pakiramdam sa mga bagay na hindi nakikita. Pansamantala silang titira sa Old Vista Resort, isang dating 5 bituing resort na ngayoy isinara dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga bisita. Ilang taon na ang nakalipas. Ngayon sila ang inatasang magbantay dito habang off-season, isang buong 3 buwan na sila lang ang tao sa buong lugar. Pagdating nila, sinalubong sila ng katahimikan ng resort. Ang mga chandelier ay natatakpan ng alikabok, ang swimming pool ay puno ng lumot, at ang mga kwarto ay parang nananahimik pero nagmamasid. Habang iniikot ni Ramon ang pasilyo, napansin niya ang malalaking larawan sa dingding, mga lumang larawan ng mga party. May mga nakangiting mukha, pero habang tinititigan niya, tila may gumagalaw sa gilid ng larawan. Parang kumurap ang isa sa mga mukha. Siguro pagod lang ako, bulong niya. Pero si Enzo, na nasa may hagdan, ay tahimik na nakatingin sa dulo ng pasilyo. May bata raw na nakatayo ron, kasing edad niya. Ngunit nang lingunin ni Liza, wala naman daw. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting lumalabo ang hangin. May mga bulong na naririnig si Ramon mula sa kusina. Mga tawag na hindi niya maintindihan. At sa unang gabi pa lang, nakita na ni Liza ang asawa niyang nakatayo sa gitna ng lobby. Nakatingin sa salamin at may sinasabing, "Dati akin to. Ako ang may-ari ng lugar na to." Makulimlim ang langit ng paakyat ang sasakyan sa daan ng Tagaytay. Bumabalot ang hamog sa bawat puno at tila may malamig na mga matang nakamasid mula sa kagubatan. Tahimik sa loob ng sasakyan. Isang pamilya, mag-asawa at isang batang lalaki ang patungo sa isang lumang resort na matagal nang sarado. Si Ramon, dating guro na nawalan ng trabaho, ang natasang magbantay sa Vista Grande Resort habang off-season. Kasama niya ang asawa niyang si Liza at ang anak nilang si Enzo, isang tahimik na batang may kakaibang pakiramdam sa mga bagay na hindi nakikita. Habang umaakyat, napatitig si Enzo sa labas ng bintana. May batang babae raw sa gilid ng kalsada, nakaputing bestida at nakangiti. Ngunit paglingon ng kanyang ina, wala naman daw tao. Tahimik si Enzo. Alam niyang hindi siya nagkamali. Pagdating nila sa resort, sinalubong sila ng katahimikan. Ang mga chandelier ay natatakpan ng alikabok. Ang pool ay puno ng lumot. At ang mga larawan sa dingding, mga lumang party. Mga taong nakangiti, tila may buhay. Parang may kumurap sa isa sa mga mukha. "Pagod lang siguro ako," bulong ni Ramon sa sarili habang naglalakad sa pasilyo. Ngunit sa bawat hakbang, naririnig niya ang malalambing na bulong sa hangin. Mahina, halos pabulong lang. "Bakit bumalik ka?" Sa unang gabi, habang mahimbing na natutulog si Liza at Enzo, nagising si Ramon. Parang may tumatawag sa kanya mula sa lobby. Bumaba siya dahan-dahan. At sa gitna ng dilim, nakita niya ang sarili sa malaking salamin. Ngunit ang refleksyon niya ay nakangiti at nagsalita, "Akin na ulit do." Tumigil ang orasan. Tahimik ang buong resort. At sa unang gabi pa lang, may mga matang nakamasid sa kanila. Mga matang hindi na dapat nagbubukas. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang maramdaman ni Liza na may kakaiba sa resort.
Tuwing gabi, may tunog ng mga yapak sa itaas kahit silang tatlo lang ang naroon. Minsan maririnig niya ang hagikika ng mga batang babae. Pero pag-akyat niya, wala ni isang tao. Si Enzo naman ay mas lumalalim ang katahimikan. Lagi siyang naglalaro mag-isa sa may pasilyo sa harap ng malaking salamin. May mga kalaro ako ma, sabi niya minsan. Pero nang tanungin ni Liza kung sino, ngumiti lang siya at sinabing, "Yung kambal na nakatira dito dati." Kinabahan si Liza. Wala naman silang nabalitaan tungkol sa kambal. Ngunit ng gabing iyon, habang naglalakad siya sa hallway, nagsindi ang mga ilaw ng isa-isa hanggang sa dulo kung saan nakatayo nga ang dalawang batang babae. Magkakapit-bisig, parehong putla, parehong nakangiti. "Gusto mo bang maglaro, tita?" Mabilis siyang umatras. Pero pagkurap niya, wala na ang mga bata. Tahimik ulit ang paligid, maliban sa malamig na ihip ng hangin na parang boses ng mga patay. Kinabukasan, napansin ni Liza na nag-iiba si Ramon. Hindi na siya nakikipag-usap. Madalas ay nakaupo lang sa harap ng typewriter sa may lumang opisina ng resort. Walang tigil sa pagtipa ng mga letra. Ngunit nang silipin ni Liza ang ginagawa niya, isang linya lang ang paulit-ulit niyang sinusulat. Ang katahimikan ay masarap. Ang katahimikan ay buhay. Andi sa bawat pahina lumalakas ang pagkakatipa hanggang sa parang sinasabayan ng mga boses mula sa paligid. Mga boses na dumadami, lumalakas at nagtatawanan. Mula sa kisame bumagsak ang lumang bombilya at sa refleksyon ng basag na salamin, nakita ni Liza ang asawa niya na nakangiti habang may dugo ang marka sa kanyang mga kamay. Lumipas ang isang linggo. Ang hamog ay hindi na umaalis sa paligid ng Vista Grande. Parang nabubuhay ang hangin, mabigat, malamig at may amoy ng luma't kalawang. Si Ramon ay halos hindi na natutulog. Araw at gabi siyang nasa lumang opisina ng resort, nakatitig sa typewriter. Minsan maririnig siyang tumatawa mag-isa. Minsan naman parang may kausap sa dilim. "Matagal na kitang hinihintay," sabi niya sa refleksyon sa salamin. Ngunit sa salamin, ang nakikita niya ay hindi siya, kundi isang lalaking naka-Amerikana, may dugong tumutulo sa noo at nakangisi. "Dito ka na," sabi ng lalaking nasa salamin. "Kasama mo na kami." Kinabukasan, napansin ni Liza ang mga pagbabago. Ang mga pinto na dati nakalak, biglang bukas. Ang mga upuang may alikabok, parang may umupo kamakailan. At sa ballroom na dati madilim, biglang maliwanag. Parang may nagaganap na kasiyahan. Tahimik siyang sumilip. At doon, muntik siyang mapasigaw. Sa loob ng ballroom, may mga taong nakabihis ng lumang kasuotan. Mga babae sa bestida, mga lalaki sa tuksedo. Lahat ay masaya, nagtatawanan, sumasayaw. Ngunit sa gitna ng lahat, nakita niya si Ramon. Nakainom, nakangiti at nakikipag-toast sa mga multo. "Ramon!" Sigaw ni Liza. Ngunit nang lumingon ito, walang nakitang iba. Ang ballroom ay muli ng madilim. Ang mga ilaw ay patay. At si Ramon ay nakatayo lang, may hawak na basag na baso sa kamay. Dugo ang tumutulo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nang gabing iyon, tinawag ni Liza si Enzo. "Anak, kailangan na nating umalis." Ngunit umiling ang bata. Tahimik niyang sinabi, "Hindi tayo papayagan ni Papa." Sinabi niya, "Kailangan nating manatili rito habang buhay." At mula sa itaas ng hagdan, narinig nila ang mga yabag ni Ramon. Mabigat, mabagal. At sa bawat hakbang, kasabay ang bulong ng mga boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Walang makakaalis sa kislap. Mabigat ang katahimikan ng resort. Tila nakamasid ang bawat pader, bawat kurtina, bawat kisame. At sa gitna ng katahimikan,
narinig ni Liza ang kaluskos mula sa itaas. Yung mabagal na hakbang ni Ramon, papunta sa kanilang silid. Lumapit siya sa pinto, dahan-dahang sinilip ang butas. Ang lalaking dati niyang asawa ay nakatayo roon. Hawak ang palakol. Nakangiti. Pero iba ang mga mata. Mapupula, parang wala ng kaluluwa. Liza, mahinang tawag nito. Buksan mo, mahal. Maglalaro lang tayo. Bumilis ang tibok ng puso ni Liza. Hinila niya si Enzo. Sabay silang tumakbo palabas ng silid. Dumaan sa likurang hagdan na patungo sa basement. Habang bumababa sila, naririnig nila ang paghampas ng palakol sa pinto. 1, 2, 3, hanggang sa bumigay ang kahoy. Tumakbo sila sa hallway na puno ng mga lumang larawan. Ngunit habang tumatagal, nag-iiba ang paligid. Ang mga larawan ay gumagalaw. Ang mga taong nakangiti ay nagiging duguan. May mga ulo na walang katawan. May mga matang sumusunod sa kanila. Mama, bulong ni Enzo. Sila yung mga multong nakalaro ko. Nang lingunin ni Liza, nakita niya ang mga bata sa dulo ng pasilyo, ang kambal. Ngayon, duguan na ang mga bestida. Magkakapit pa rin ng kamay pero pareho ng walang ulo. Dahan-dahan silang lumapit. Mabilis na tumakbo si Liza. Nakarating sila sa kusina. Pero bago pa niya maisara ang pinto, narinig niya ang boses ni Ramon mula sa kabilang bahagi ng resort. Liza, hindi mo na ako kayang takasan. Dito tayo mamamatay. At sa sandaling iyon, bumukas ang lahat ng ilaw ng resort sabay-sabay. Ang mga kortina ay lumipad, ang mga bintana ay bumukas. Sa bawat pader may mga aninong naglalabasan, mga multong nagsasayawan, nagbubulungan, nagtatawanan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Liza ang typewriter ni Ramon sa sahig. Patuloy pa ring gumagalaw kahit walang nakaupo. At sa pahinang lumabas, nakasulat doon, ang kislap ay buhay. Ang kislap ay dugo. At mula sa likuran, isang malamig na kamay ang humawak sa balikat ni Liza. Paglingon niya, si Ramon na hindi na siya si Ramon. Basang-basa na sa ulan sina Liza at Enzo. Ang hangin ay parang humahabol sa kanila at ang bawat hakbang ay palubog sa putik. Tahimik na ang paligid. Pero ramdam pa rin nila ang presensya ni Ramon, parang hindi siya tao. Parang ang buong gubat ay siya mismo. Mapagod na ako. Humihingal si Enzo nanginginig. Hinila siya ni Liza, halos pasigaw. Konti na lang, anak! Huwag kang titigil. Sa di kalayuan may mahinang ilaw. Parang galing sa isang lumang bahay. Lumapit sila, umaasang may makakatulong. Pero paglapit nila, napansin ni Liza ang mga haligi kahoy na may lumang marka. Nakasulat, Kislap Resort 1922. Namilog ang mata ni Liza. Imposible. Ang resort na iyon ay itinayo lang noong dekada 80. Pumasok sila sa loob. Amoy alikabok, lumang kahoy at usok. Sa gitna ng silid, may malaking larawan na nakasabit. Sa dingding isang larawan ng mga unang staff at may-ari ng resort. May mga nakangiti, may mga pamilyar na mukha. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot, nasa gitna si Ramon. Suot ang parehong damit, parehong ngiti. Kahit na ang larawan ay kuha mahigit 100 taon na ang nakalipas. Napatras si Liza. Hindi totoo to. Pero sa mismong salamin ng lumang aparador, nakita niya ang refleksyon ng larawan at sa refleksyong iyon gumagalaw ang mga tao. Isa-isa silang lumilingon kay Liza. Ang mga mata nila ay dilaw, kumikislap sa dilim. At mula sa pader narinig niya ang pamilyar na boses malamig, malapit at puno ng galit. Ngayon alam mo na
kung sino talaga ang nagmamay-ari ng kislap. Biglang bumukas ang mga ilaw. Sa dulo ng hallway nakatayo si Ramon. Hawak pa rin ang palakol. At sa likod niya, ang mga multong staff ng lumang resort. Nakangiti, handa na ulit sa kanilang mga bisita. Nanginginig si Liza habang unti-unting umaatras. Sa bawat hakbang niya, parang lumalapit ang pader. Parang buhay, parang may humihinga sa loob ng mga dingding. Si Ramon ay nakatayo pa rin sa dulo, hawak ang palakol. Ngunit ngayon, iba na ang mukha niya. Hindi na ito galit kundi kalmado. Parang may alam siyang hindi alam ni Liza. Hindi mo pa rin naiintindihan, no? Hindi ako ang bumabalik dito, Liza. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Ramon mabagal, tila dumudulas ang mga paa sa sahig. Ang mga ilaw sa paligid ay nagsimulang kumurap at sa bawat pagkurap nagbabago ang paligid. Mula sa lumang bahay, naging modernong resort, tapos biglang naging abandonadong gusali. Parang umiikot ang panahon sa isang kisap mata. Nilingon ni Liza ang paligid. Nakita niya ang sarili niya sa iba't ibang larawan sa pader. Iba't ibang taon, iba't ibang panahon. Minsan nakabarong Tagalog si Ramon, minsan naka-uniforme ng janitor, minsan naman ay bisita lang. Pero palagi silang magkasama. Palaging siya, si Liza at si Ramon. Paulit-ulit, taon-taon, at palaging nauuwi sa dugo. Nanginig si Liza, sabay na pasigaw. Hindi ako kabilang dito. Ngunit lumapit ang mga anino mula sa likod ni Ramon. Mga dating staff, mga bisitang nawala, mga multong nakulong sa sumpa ng Kislap Resort. Isa-isa silang lumapit, umiikot kay Liza, at sabay-sabay silang bumulong. Walang nakakatakas sa Kislap. Lahat ng dumating ay babalik. Hinawakan ni Ramon ang kamay ni Liza, dahan-dahan. Mainit pero parang apoy. Matagal na kitang hinihintay, Liza. Ngayong nandito ka na, pwede na tayong magsimula ulit. Sa sandaling iyon, biglang lumakas ang hangin. Sumabog ang mga bintana at ang resort ay muling nagdilim. Pagmulat ni Liza, nasa lobby na siya ng bagong Kislap Resort. Malinis, moderno, parang walang nangyari. Nasa tabi niya si Enzo, mahimbing na natutulog. At sa desk, may receptionist na nakangiti. Welcome po sa Kislap Resort, Ma'am Liza. Kami po ang bagong management. Sana magustuhan ninyo ang stay ninyo rito. Napatigil siya. Tumitig sa frame sa likod ng counter. Larawan ng mga bagong staff. Ngunit sa pinakagilid halos di napapansin. May isang lalaking nakatayo sa anino. May hawak na palakol at nakangiti. Malamig ang simoy ng hangin sa umagang iyon. Tahimik ang paligid, parang walang nangyari. Nakaupo si Liza sa may veranda ng Kislap Resort, hawak ang tasa ng kape. Sa likod niya si Enzo mahimbing pa ring natutulog. Pero may kakaiba. Wala na ang mga bakas ng dugo. Wala na ang lumang larawan. Lahat ay bago, malinis, kumikislap, parang walang nangyari kagabi. Tinapik siya ng receptionist, nakangiti. Ma'am Liza, gusto po namin pasalamatan sa pagtulong ninyo kahapon. Kayo na po ang itinalaga ng may-ari bilang bagong tagabantay ng resort. Napatingin si Liza. Tagabantay? Hindi ko alam tong trabaho na to. Ngumiti lang ang receptionist pero malamig ang mata. Walang problema, ma'am. Matagal na po kayong narito. Hindi agad siya nakasagot. Matagal na? Pero kagabi lang siya dumating, hindi ba? Tumayo siya, naglakad papasok sa lobby. Tahimik, walang ibang tao. Ngunit habang naglalakad siya, napansin niyang pamilyar ang lahat. Ang ayos ng mga upuan, ang pader, ang mga bulaklak sa paso. At sa gitna ng lobby, nakasabit ang bagong larawan ng mga staff. Napalapit siya. Una niyang nakita ang receptionist. Sunod ang mga housekeeper.
At sa pinakagitna, siya, si Liza, nakangiti. Nakasuot ng uniforme ng staff, hawak ang susi ng bawat silid. Napatras yun, hindi ito totoo. Pero mula sa likod may malamig na boses. Sabi ko sa'yo, di ba? Lahat ng dumating ay babalik. Paglingon niya, nandun si Ramon, nakaupo sa lumang sofa, parang walang nangyari. Ngumiti ito, hawak pa rin ng palakol. Ngunit ngayon iba na ang itsura niya. Malinis, maayos, parang isa na ring staff ng resort. Tapos na ang tungkulin ko, Liza. Ngayon ikaw naman. Lumapit siya, marahang inilagay ang palakol sa mesa sa harap ni Liza. Ang hawakan nito ay bagong-bago. Pero ang dulo ay may mga bakas ng dugo na tila hindi na nawawala kailanman. Pantayan mo ang kislap. Huwag mong hayaang mabakante. Dahil kapag wala ng tagabantay, ang resort mismo ang pipili ng kapalit. Ngumiti si Ramon, sabay naglakad papunta sa pinto. Pagbukas niya, naglaho siya kasabay ng malamig na hangin. Naiwan si Liza nakatingin sa palakol. Sa labas, unti-unting dumating ang mga bagong bisita. Mga pamilyang may kasamang bata, magkasintahan at mga turista. Ngumiti siya pilit habang binubuksan ang logbook sa mesa. Welcome po sa Kislap Resort. Sana magustuhan ninyo ang inyong pananatili. At sa salamin sa likod ng front desk, ang refleksyon ni Liza ay nakangiti. Ngunit sa mata niya may kumikislap na kakaibang liwanag.